babae ay inistorbo ng mga tulisan sa unang araw pa lang niya sa trabaho. Nang siya ay lumaban, siya pa ang pinagsabihan ng amo. Lalo pang lumala ang ginagawa ng mga tulisan nang makita yon. Hindi lang niya pinilit ang babae na lumuhod. Kundi gusto rin siyang samahan sa gabi. Dahil hawak ng tulisan ang buong industriya ng libangan. Sinabihan ng amo ang babae na sundin ang gusto ng tulisan. Kung hindi siya papayagang magtrabaho dito. Habang ang babae ay naguguluhan, dumating si Ginoo Gyu, ang pinakamayayamang tao sa Yon City. Kailan ka naging boss, bagay ba sa'yo? Ginoong Gyu, hindi ba sapat ang 50,000 sa isang buwan? Ginagawa ko ito para sa tuition ng anak ko. Mas marami, mas mabuti. Ano ka ba talaga? Bakit ka nandito at nakikialam? Gusihang, ang hari ng Ice City. Ikaw ang gusihang ng pinakamayamang pamilya sa Ice City. Kanina, gusto mong papagniel ang assistant ko para humingi ng tawad. Nakapaking ka, Gumye, mali ang narinig mo. Ako ang humihingi ng paumanhin sa assistant kong ate. Kasalanan ko, hindi ko nakilala ang taong tunay na makapangyarihan. Uminom ako ng ilang tasa ng pusa ihi. Hindi ko na mawari ang direksyon, silangan, timog, kanluran, hilaga. Patawarin mo na ako, hayop na ito ang buhay ko. Ang boss ay matatag na ipinaglalaban ang mga pangunahing interes ng aming kumpanya. Pero paano kung maghiganti siya sa'yo? May ilaw ng tama sa industriya na ito na nakaupo rito. Paano mangyayari yun? Tama ba, industriya, haha? Wala naman akong problema. Nasa desisyon ng assistant ko yan. Sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng pagkakataon. Hehe, kung malaman kong may masamang balak ka sa ibang babae. Mag-ingat ka, baka ipahinto ko ang lahi mo. Ngayon, tinulungan kita ulit. Dapat ba akong imbitahan sa pagkain? Sobrang late na, sarado na ang mga restaurant. Madali ba pumunta sa bahay mo? Tara na. Mami. Ikaw na maliit na pilyo. Bakit hindi ka pa natutulog? Natatakot ako sa mga halimaw. Kaya nagbihis ako bilang hari ng mga unggoy para protektahan si ate. Ang aming munting kayamanan ay ang pinakamatapat na kuya. Mommy, sino siya? Ay, siya ang boss ni Mommy. Kumusta po, Tita Boss? Upo muna kayo, ako muna ang magpapakulo ng tubig at magluluto ng noodles, ha? Tita Boss, salamat sa tsaa. Salamat, Great Sage. Tita Boss, kung uminom kayo ng tubig ko, dapat taasan niyo ang sweldo ni Mommy. Ikaw, batang yon. Ay, hindi ito galing sa akin, hindi ko tinuruan yan. Sige na, maliit, matulog ka na. Tito Boss, ang tungkulin mong protektahan si Mommy ay sayo na. Opo, Tito Boss, susundin ko. Yikset, Ginoong Go, siguradong mabuting ama ka. Sayang. Hindi pa rin natagpuan ang mga bata. Bakit hindi pa rin sila natagpuan? Hindi madalas ang kambal na lalaki at babae. Mayroon bang mga palatandaan? Sa ngayon, alam ko lang na ang pangalan niya ay Shui. Umiinit na ang tubig. Pasensya na, Ginoo Gu. Ito na lang ang natira sa bahay. Walang problema. Ito ang pinakamasarap na pansit na natikman ko. Huwag ka nang magpanggap na magaling. Tingnan mo ito. Aalis ako ulit para kumuha ng isa para sa'yo. Hayaan kitang tumulong. Okay ka lang ba, Ginoo Gu? Ayos lang ako. Kung gusto, tanggalin mo at tutulungan kitang maghugas. Sigurado ka. Kung hindi mo hugasan ngayon, hindi na matutuyo. CJ. Huhuhu. Wala naman akong nagawa. Pasensya na. Nahihiya pa ang isang manonood. Hindi ako. Pakiusap, manatili ka. Pupunta ako maghugas ng damit. Ang
ganda ng katawan, hindi makontento kung hindi matikman kahit isang kagat. Shen Bingyan, nanay ka na ng 2 bata. Paano ka pa magiging ganito ka in love? Ay nako, ano ba ang iniisip ko? Patutuyo ko ang iyong damit na pang-itaas. Kung papayag akong magpababa ng isang hakbang, kung kaya niyang maging tatay ng mga baby, hindi rin naman imposible. Sige na, maliit. Tapos na tayo. Dito ka muna. Maghintay ka ng maayos. Tatawag ako ng nanay mo. Pupunta siya dito para sunduin ka, okay? Wow, pritong manok. Matandang ginang. Hindi ka na pwedeng kumain pa. Huling piraso na ito. Kung malaman ni Yi, Gyu, na bawat buwan dinadala kita sa ospital para magpa-check up. Para lang makatikim ng pritong manok. Sasabihan niya akong tanggalin ka. Hindi na ako makahanap ng mahabang paliwanag, si Jinsen. Hindi ba pwedeng mag-enjoy ako ng konti sa masarap na pagkain? Ang bango naman. Sino? Manok. Ginoo, kumusta ka? Kumusta ka? Siksayaobe. Aking apo, aking apo. Nanay, kuya. Siksayaobe ay hindi mabait. Laging tumatakbo, hindi mabait ang kapatid na babae. Gusto lang ng kapatid na babae ng pritong manok. Dadaling ka ni mommy kumain ng pritong manok. Lola, kumusta po kayo? Mabilis na isara ang ospital. Nakita ko si Jinsen. Baby, malapit na ang winter break. May gusto ka bang puntahan? Gusto kong sumakay sa carousel. Ang bata pa naman yan, saan mo gusto pumunta? Gusto kong sumakay sa malaking barko. Pumunta tayo sa panonood ng mga dolphin. Gusto rin ni Little Bay sumakay sa malaking barko para makita ang mga dolphin. Mami, mahal ba ang malaking barko? Baka hindi natin kayanin magrenta ng malaking barko. Dapat sapat na ang pera para sa 2 tiket ng bata. Huwag kang mag-alala, little treasure, may pera si Mami. Dadala kayo ni Mami sumakay sa malaking barko. Mabuhay si Mami. Tunay na inutil. Ganito lang kalaki ang ospital. Bakit kayong napakaraming tao, hindi pa rin mahanap ang 2 bata? Ginoo ng matanda. May balita na ba? Totoong may isang pasyenteng nagngangalang Shen Yunyu sa ospital. Nasa therapy siya. Ito ang address ng pamilya na nakarehistro sa ospital. Agad na ihahanda ang sasakyan para sa... Aking Jinsen. Nasaan na ba talaga ang Jinsen ko? Ginoo ng matanda, siya ang may-ari ng bahay. May mga kambal na dragon at phoenix ba sa bahay mo? Nandito na ako ng 5 taon. Wala akong narinig na tungkol sa mga kambal na iyon. Pero nung dumating ako dito, narinig kong buntis yung anak na babae. Pero kung kambal na dragon at phoenix, hindi ko alam. Alam mo ba kung saan lumipat yung dating nakatira? Saan ko ba alam iyon? Pero yung anak niya, isa siyang sugarol. Dahil sa utang, binenta nila ang bahay ko ng mura. Mas kawawa pa yung anak nilang babae. Sabi nila, ikinasal daw sa mayaman na pamilya. Pero sa huli, nagdalang tao siya sa iba. Kaya tinanggihan nila ang kasal. Ay naku, aking apo. Mommy, talagang hindi ka sasama sa amin. Kailangan pa rin magtrabaho ni Mommy. Kaya hindi ka na makakasama sa inyo. Kailangang sundin ninyo ng mabuti ang sinabi ng guro na nangunguna. Makisama kayo ng maayos sa mga kaklase sa summer camp. Naiintindihan nyo ba? Sige. Sige na, maliit na si Bao. Sakay na tayo sa sasakyan. Opo. Si Bao, alagaan mo ng mabuti ang iyong kapatid na babae. Si Be, sundin mo ang sinabi ng kuya mo. Ihintayin kayo ni Mommy na bumalik. Magandang pamamaalam, bye-bye.
Aking mahal na apo. Nasaan na kayo? O Bodhisattva, o Bodhisattva. Pakiusap, buksan mo ang iyong mga mata. Bigyan mo kami ng maliwanag na daan para sa aming mayamang pamilya. Nga. Pabalikin mo na sana ang aking gintong apo sa bahay ng maaga. Nanay, abala ang Bodhisattva. Hindi siya palaging may oras para pumunta sa bahay namin. Ano ba ang alam mo? Nakita na. Nakita na ang Batang Ginoo at Batang Ginang. Sumakay sila ng bangka papuntang ICT para magbakasyon. Babalik sila sa loob ng ilang araw. Sigurado ka ba ngayon? Sigurado, ito ang listahan ng mga pasahero. Talagang apo ko ang pinakamamahal. Eh, sino ang nagsabing hindi tayo inaalagaan ni Bodhisattva? Pupunta na ngayon si Kinyang sa templo. Sa pangalan ng Batang Ginoo at Batang Ginang. Nag-donate ng 1 milyong unit para sa insenso kay Bodhisattva. Uy, may magandang balita ba sa kumpanya ngayon? Hindi mo pa ba alam? Nakita na ang apo ng pamilya Gu. Malapit nang umuwi si Ginoong Gu kasama ang kanyang mga anak. At, nagbigay si Ginoong Gu ng bonus sa bawat isa sa atin. Pumasok ang 1,000,000 yuan. Nakita na ang anak ni Ginoong Gu. Kaya ba't parang mawawalan na ako ng trabaho? Nakita na ang anak ni Brother Sihan. Sa susunod, huwag mo nang aasahan pang gamitin ang anak para makipag-ugnayan sa kanya. Mukhang mabibigo ang mga balak ng ilang tao. Kahit makipag-ugnayan ako o hindi, wala namang epekto sa kanya. Ang sama mo mag-isip. Lumaki kaming magkasama ni Brother Sihan mula pagkabata. Magkababayan kami. At nakatulong pa nga ako sa buhay niya. Sa huli, ako ang magiging may-ari ng posisyon bilang may bahay ng pamilya Gu. Sige, good luck sa'yo. Sana'y maging masaya ka. Bakit nag-aalala si Izenye? Kuya si Dengi. Sabi ni Gizian, nahanap na raw ng mga bata. Ang saya naman. Sama mo ako sa pagkuha sa mga bata. Gusto kong makita agad nila kayo. Bakit si Gizian Gi? Tumahimik ka. Anong nangyari kay Xiaobei? Anong nangyari? May problema. Ang bangka na sinasakyan ni na Ginoong Gu at ng Batang Ginoo ay nagkaproblema. May emergency ako. Anong nangyari kay Xiaobei? Anong nangyari? May problema, Ginoo Gu. Ang bangka na sinasakyan ng Batang Ginoo ay nagkaproblema. May emergency ako. Tingnan natin kung may nangyari kay Ginoong Gu. Uy, tingnan niyo. Kakatapos lang iulat sa balita na may isang pasaherong barko ang lumubog. Ito ba yung sakayan ng Batang Ginoo nila? Kaya pala sobrang nag-aalala si Ginoong Gu. Sana walang masamang nangyari. Mukhang malala ang aksidente. Mukhang delikado ang kalagayan nila. Kung ganun, baka wala na tayong makuhang bonus, tara na. Pero baka ito na ang pagkakataon natin. Nanay, kumusta ka na? Nang makita ng matandang ginang ang balita, nawalan siya ng malay. Sabi ng doktor, matagal na itong problema sa puso. Naka-schedule na ang operasyon bukas. Aking apo na lalaki. Aking mahal na apo na lalaki. Nanay, Si Hang, kumusta na ang aking apo na lalaki? Ay naku, grabe talaga namang kasalanan ito. Ako ang ika-18 na henerasyon ng pamilyang Gu. Mahirap makuha ang 2 apo na lalaki. Hindi ko pa nga sila napapangalagaan ng maayos. Paano sila nawala ng ganito lang? nanay, sabi ng doktor, huwag kang magpadala sa emosyon. Nawala na ang mga apo kong lalaki. Ano pa ang saysay ng buhay ko? Sabi ng doktor, huwag kang magpadala sa emosyon. Miss Zhu, hindi ka pwedeng pumasok. Miss Zhu, hindi ka pwedeng pumasok. Anong ginagawa mo rito? Narinig ko na nasa ospital ang tita. Dumaan ako para tingnan siya. Chu Fifi, mukhang wala kang masyadong ginagawa. Hindi ba't nag-aalala lang ako sa tita? Kaya nag-leave ako sa kumpanya. Dumaan talaga ako para dito. Mabuti naman at may mabuting puso si Fifi.
Hindi ka pwedeng magsalita ng ganito ng matalim sa akin. Ginoong Gyu, ito ang paunawa para sa operasyon ng matandang ginang bukas. Sana pirmahan mo para makumpirma. Yes, sir. Bakit pareho ng blood type ni Lele? Sa buong bansa, isa lang sa 80,000 ang may ganitong blood type. Ang swerte naman. Anong ginagawa mo? Wala naman. May dumi sa damit mo, tinanggal ko na. Tatay, gagawin mo ba ang operasyon bukas? Huwag na lang kitang istorbohin sa iyong pahinga. Kuya si Han. Sige, aalis na ako. Ah, doktor. Maaari bang gumawa ng paternity test sa ospital na ito? Leonard, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Ginoong Gyu. Sabi ng assistant na si Shen sa mensahe na gusto niyang mag-resign. Sinabi rin niyang ibabalik niya ang sweldo na ibinigay mo sa kanya. Bakit parang may nangyari sa bata? Sige na. Salamat sa pagpunta mo rito. Talagang nagpapasalamat ako. Walang anuman. Matagal na rin kaming magkakilala ni Xiaobei. Maliit na tulong lang ito. Hindi pa nga gumagaling ang dating sugat ng batang ito. Ngayon ay nadapa pa siya. Kailangan mo talagang mag-ingat. Kailangan lang may kakayahan. Kung hindi, pwedeng magkaproblema sa paggaling o kaya'y maiwang ang pagkabulag. Kamakailan lang ay nag-resign na ako. Magsasama ako ng maayos sa kanya. Sabi nga, sobrang swerte nitong dalawang bata. Nabalitaan ko na yung barkong sasakyan nila dati ay lumubog. Walang nakaligtas. Nakakatakot isipin kahit na naalala ko pa lang. Mommy. Anong nangyari? Si Baby Du ay may problema na ba? Mommy Xiaobei, nandito ka na pala. Katatapos lang ni Xiaobei bumaba ng sasakyan, nadulas siya. At nasaktan ang braso niya. Mukhang hindi na tayo makakapunta sa camping ngayon. Mommy, Xiaobei. Masakit, huwag kang mag-alala, Xiaobei. Hindi ka natatakot. Mommy ang dadalhin ka sa ospital. Kung ayaw niyo pumunta, hindi na may refund ang pera, ha? Masasabi nating swerte na kahit papaano sa kabila ng malas. Balitang mabilis mula sa aming himpilan. Ang pinakamayayaman sa aming lungsod. Si Ye Gyu, ang presidente ng Gyu Corporation, at ang kambal niyang lalaki at babae, ay kumpirmadong namatay sa kamakailang aksidente sa barko. Nawala ang mga anak niya. Ayos ka lang ba? Nasaan ka? Hello, Yese. Gyu. Tara, inuman tayo kasama ang mga bisita. Uminom ka pa ng marami dyan. Alam ko, Ginohang, masakit ang nararamdaman mo sa loob. Pero sa ganito mong kalagayan ngayon, maliban sa pagsira ng sarili mong katawan, anong magagawa mo pa? Mas maganda siguro kung magpahinga ka na lang. Magpakasaya ka na habang may pagkakataon. Ginoo Hang. Kung sana ay maibabalik natin ang himala noong 6 na taon ang nakalipas, ayos lang. Kung hindi, maaari na ring sabihin na nasiyahan na tayo. Ay, Halika, uminom tayo, Ginoong Hang. umalis ka. Ay naku, halika na. Hoy, sino ka? Hoy, ako ang assistant ni Ginoong Gyu. Saan siya ngayon? Ikaw ba ay assistant sa industriya? Nasa akin siya, lasing na. Sige, ikaw na ang bahala sa kanya mamaya. Ipadadala ko sa iyo ang address mamaya. Lanan.
Ikaw ba si Assistant Shen? Kailangan naming magmadali sa susunod na event. Iwanan ko na siya sa'yo. Sige, okay. Boss Gu, okay ka lang ba? Lumayo ka, ayokong uminom. Boss Gu, ako ito. Sancho, Ako ito, sandali lang maghintay ka. Uminom ka ng konti ng tubig. Gong boss. nawala na ang anak ko. 没了， Nawala na ang anak ko. 没了。 Mama. Di ba si Tita Boss yun? Anong nangyari kay Tita Boss? Hindi maganda ang pakiramdam ni Tita. Pakiusapan nyo, magbigay daan. Ilagay nyo siya sa sofa, okay. Mommy, pupunta ako para bigyan ng tubig si Tito. Maging mabait kayo. Maaari bang alagaan nyo si Tito ng mabuti? Tito, nauuhaw ka ba? Tito, mainit ba? Tutulungan kita. Kayo ang mga mahal ko. 说的宝贝， Sa mga sandali ng pag-aalaga. Sila ang mga anak mo. 他们是你的孩子， Sila ang mga anak 他们 mo. 是你的孩子。 Sobra na siyang lasing. Bahala na, pampalubag loob na lang. Hehe ha 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 hehe. 你是否曾看见那天那夜 Mabait na anak. 在我耳边许下的誓言，以及随流星消失在天边。 Maganda ba? Ay, lanal. Dinala ko ang mga bata sa ospital para sa rehabilitasyon. Nasa mesa ang almusal. Kumain ka muna bago umalis. Naging panaginip lang pala. Magtiwala ka kay Xing, assistant. Siguradong maipapadala ko si brother sihang pabalik ng ligtas. Isang inutil na assistant, ang dami mong sinasabi. Nakakainis talaga. Bakit nandito itong walang hiya? Hindi kaya magkasama si Naksuan Tiansihan at siya? Lasiu, sa tingin mo lang makakamit mo ang posisyon gamit ang anak, pangarap lang yan. May malaking order, tatanggapin mo ba? Kuya Sihan, Bakit ikaw, Kinyang? 青阳呢？ may ginagawa si Assistant Kin. Kaya ako ang sumundo sa'yo. Kuya Sihan, bakit ka lumabas sa bahay ni Assistant Shen? Kailangan ko ba ng pahintulot mo sa ginagawa ko? Hindi ko naman ibig sabihin yan. Kuya Sihan, anong ginagawa mo? Sasakay na lang ako ng taxi pauwi. Ikaw. Ginoong Chu, yung paternity test na ginawa mo sa amin sa ospital, ay naipadala na sa'yo. Pakisuyong tignan mo. Haha, talaga namang parang tinulungan ako ng langit. 真是天助我也呀！ Ikaw ang kumuha, ako rin. Mulan, tumigil ka. 站住！ Nanay, may kailangan ka ba sa akin?
Narinig ko na iniwan mo si Fifi at naglakad ka ng mag-isa. Tita, wag po ninyo sisihin si Kuya Sihan. Nanay, sino itong bata? Si Lela ay kapatid ni Fifi. Kasing taon siya ng apo kong lalaki. Ay, ang apo kong lalaki. Nanay, sinabi ng doktor. Kakatapos mo lang ng operasyon. Huwag kang masyadong mag-excite. Ikaw, walang silbi ka. Kung nahanap mo ang aking apo ng mas maaga, hindi sana tayo nandito sa ganitong sitwasyon. Tita, huwag kang malungkot. Sa puntong ito, may mga bagay na kailangan kong sabihin. Sa totoo lang, si Lele ay hindi ko kapatid. Siya ay anak namin ni si Han. Anak siya ng aking kapatid. Chu Fifi, ano bang pinagsasabi mo? Ito ang resulta ng iyong parent-child report kay Lele. Tingnan mo na lang mismo ang resulta. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi pwede. Ang anak ko ay kambal na lalaki at babae. At ang nanay ng anak ko, Dapat ang dalawang batang iyon ay akin din. ano ba? Ano ba talaga ang nangyari? Sa totoo lang, 3 kambal ang ipinanganak ko noon. 2 lang ang isinilang. Nang isilang ang mga bata, nawala sila. Sa mga nakaraang taon, patuloy akong naghahanap sa kanila. Ngunit wala akong resulta. Hanggang nailathala ang kwento at naglabas ng anunsyo. Yung 2 kong kawawang anak, hindi pa sila masyadong isinisilang. Ninakaw sila ng ibang tao. Hindi pa nila naranasan ang pagmamahal ng ina. Alam mo na mula pa kaninang umaga na si Nono ay anak ni si Hang. Bakit hindi mo sinabi agad? Alam kong hindi ako mahal ni Kuya si Han. Kaya hindi ko ito sinabi. Ayokong isipin ninyo na ginagamit ko ang bata para pilitin si Gujaya. Hanggang sa mabaon sa sakit si Tia dahil sa pagkamatay ng 2 bata. Hindi na siya gumaling. Alam kong hindi na ako pwedeng maging makasarili. Hindi tama. Pwedeng fake ang test. Hindi pwedeng akin ang batang ito. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong ipasuri ulit sa doktor dito mismo. Kinyang, hanapin mo ang doktor para sa akin. Kumusta? Binabati kita, Lola. Ang batang ito ay tunay na anak ni Ginoong Gyu. Lo, halika. Fifi. Dahil si Lele ay anak mo at ni si Hang. Bakit tawagin kang ate? Noong una, nagkaanak ako ng hindi kasal. Natakot ako na pagtawanan si Lele. Kaya itinago ko si Lele sa pangalan ng nanay ko. Nahihirapan ka na rin, mabuti pa. Dahil ganito na ang sitwasyon. Hindi kami magpapabaya sa inyo, pamilya Gu. Si Hang. Sa susunod, magpapakasal na tayo kay Fifi. Gagawa tayo ng isang granding pagtanggap para kay Lele at sa kanyang pamilya. Tita, ang mga magulang ko ay nasa ibang bansa pa. Hindi ito nagmamadali. Hindi kayo nagmamadali. Ako ang nagmamadali. Yung 2 apo ko ay nawala na. Si Lele ay hindi pwedeng mawala sa atin. Nanay, itong apo na ito ay dapat mong tanggapin, hindi ko na pakialaman. Pero itong manugang, hindi ko talaga. Papayagang makapasok sa bahay. Kapal. Nasaan ang mali kay Fifi? Kung hindi dahil kay Fifi noon, matagal na sana siyang namatay sa bundok. Di marunong magpasalamat na tao. Noon, kasalanan ko yun. Kung ano man ang gusto niyang kapalit, ibibigay ko. Pero ang pakakasalan ko lang ay yung taong gusto ko. Mama, matatakot ba ako? Lola Huisi, yakapin si Auntie. Huwag mo ring sisihin si Kuya si Han. Siyang masyadong tuso ang sinungaling na iyon. Napaluhod si Kuya si Han sa kanya. Sinasabi mong gusto mo. Yung sinungaling na humahagis ng salamin, si Fifi. Hindi siya sinungaling. Huwag mo siyang ipagtanggol. Matagal ko nang narinig kay Fifi. Yung taong kayang gamitin ang sariling anak para sa panlilin lang. Hindi karapat-dapat sa pamilya ko. Nanay, sabihin ko sa'yo. Hindi talaga ganito ang sitwasyon. Sobra na siya. Ayoko nang marinig na binabanggit mo ang taong ito. Kung hindi, umalis ka na sa bahay na ito. Maghanda ka na. Balik tayo at ipagdiwang ang kasal kay Fifi. Uwi na tayo para kumain. Anong gusto kainin ni Xia Obao? Mommy, gising ka na. Nanay, gising ka na. Mommy, ha?
Babe, huwag kang matakot. 宝贝别怕，有妈咪。 Nandito si mommy. 宝贝 Babe, humiga na kayo 你 ulit. 假如睡 Magpanggap 觉 kayong natutulog, okay? 好 Nakontak na ang panganay. Darating na ang mamimili mamaya. Ito ay hindi ang order na itinakda ng kliyente. Sabi lang doon na patayin ang ina at mga anak nito. Pero walang sinabi kung paano ito gagawin. Nakuha ng boss ang order mula doon. At ibinenta ang bata. Parang kumita ng 2 beses. Ano bang alam mo? Oh, talagang matalino ang boss namin. Pero paano naman ang babaeng ito? Lene, ang ganda-ganda mo talaga. Siyempre, una nating papahingain ang mga kapatid ko. Haha. Anong nakatitig ka dyan? Hawakan mo siya. Mahal, tulungan mo si nanay na magtanggal ng tali. Huwag tumakbo. Little treasure, tumakbo ka na. Alaynan. Xiaobao, ha. Tulong, mommy, tulong. Gusto mo bang tumakbo? Ikaw ito Well, gusto mong tumakbo. Ikaw, Bakit ka? Gunggong, hindi mo man lang magawa ang maliit na bagay na ito. Ay. Ang ingay, ang sakit sa ulo. Isara mo ang bibig niya. Ay. Shenfi, may problema ka ba sa akin? Halika. Huwag mong saktan ang mga anak ko. Mahal kong kapatid na babae. Hindi mo ba iniisip na hinahanap kita? Patigilin mo siya. Tigilan mo na yan. Tigilan na natin. Hoy, May malaking order, tatanggapin mo ba? sabi na, kahit anong hirap, wala namang hindi natatagpuan. Haha. Sabi mo nga, swerte talaga. Saktong kayo lang 3. Magkano ang ibinayad niya sa iyo? Basta't pakawalan mo kami, doble ang ibabayad ko. Gusto mo pang lokohin ako? Noong araw, ginawa mo to para sa 2 batang to. Wala na kaming pera pang makapag-aral. Ngayon, nangahas ka pang magpanggap dito. Wala akong pera pero may pera ang tatay ng 爸 bata. 有钱。 Basta pakawalan mo kami. Ano man ang hilingin mo, ibibigay niya sa'yo. Gusto mo pa akong lokohin? Maniwala ka ba na kukunin ko na ang buhay ng 2 iyan ngayon? Huwag, Kuya Shenfi. Pakiusap, huwag mo silang saktan. Basta, hayaan mo akong tumawag ng telepono. Sisiguraduhin kong maililipat ko ang pera sa'yo. Hayaan mo na lang siyang tumawag, boss. Baka sakaling may pera nga. Hindi kayo 3 dito, hindi ako 我 makakatakas. 跑不掉的。 At saka, walang masyadong mawawala kung tatawag 我有什 ako. 么损失？ Kung sakaling hindi ko makuha ang 如果我 pera, 道歉， pwede pa rin kayong umatake, may oras pa kayo. Lanan. On mo na ang hands-free. Kung may masabi ka pa, papatayin ko sila. Hello. Gu Sihang, kailangan ko ng pera. Hello. Gu Sihang, kailangan ko ng pera. Gaano karami? 2,000,000 yuan. Kung sa tingin mo'y sobra na, Kailan mo gustong kunin? 什么时候要？ mas maaga, mas maganda. Ikaw mismo ang pumunta. Ipadala mo sa akin ang address. Magtatagal pa ako ng kaunti. Paghanda ni Kinyang ng 2 milyon cash sa pinakamabilis na paraan. Kailangan na ngayon. Pwede, kaibigan ko. Ikaw na isang batang walang ama't ina, ay talagang nakakuha ng isang gintong manliligaw. Dapat sana sinabi mo agad na ang tatay ng bata ay napakayaman. Hindi ko sana ibinenta ang iyong munting anak.
Anong sinabi mo? Sigurado ka na walang problema. Lahat ng ito ay mga anak ng kapatid ko. Maging kampante ka na. Ayos. Kunin mo yung pinakadulo na iyon. Bibigyan kita ng package deal. Lahat mo na. Akala mo ba charity ang negosyo ko? Walang discount sa isa lang. Na-transfer na ang pera sa account mo. Salamat, Ye. Chew. Ayos na ang usapin tungkol sa bata. Sasabihin na ikaw ang nagkaana. Ang ari-arian ng pamilyang Chu ay para sa atin ng anak mo. Shenfei, nasaan na ang anak ko? Ang tagal na ng mga taon. Saan ko ba alam? Sige na, tapos na ang mga nakaraan. Maging mabuting kapatid ka pa rin sa akin, ha? Madali mo namang sabihin. Noong mga panahong iyon, nagbabayad pa ako ng utang para sa'yo. Ibinenta ko ang bahay na ibinigay ng tatay sa akin. Pati ang anak ko na ibenta ko rin. Ngayon, akala mo ay nakapag-asawa ako ng mayamang asawa. Sabay-sabay kang lumapit para kilalanin ako. Shenfei, huwag kang kumain ng bastos. Shen binigyan kita ng respeto, di ba? Paano kita tinuruan noon? Ngayon, pareho pa rin. Tama. Kasama pati ang dalawang anak mong iyan. Yenwei, Shenfei, huwag mo silang hawakan. Ngayon lang natakot ka na. Lenwei, Tigilan tigilan mo. Inaasar mo ba ang boss kong si Kian? Kumusta? Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako, dali na at iligtas ang bata. Hey, ito ba ang bayaw namin na hindi pa namin nakikita? Naiabot na sa'yo ang pera. Pakawalan mo ang asawa at mga anak ko. Huwag kang magmadali, bayaw. May isang utang pa akong kailangang bayaran sa'yo. Isa lang ang kapatid kong babae. Simula pagkabata, inaalagaan ko siya. Hindi mo siya basta-basta dinala ng walang paliwanag. Hindi maganda ang pakiramdam ko bilang kuya niya. Dapat mo siyang ayusin ng maayos. Shenfei, huwag kang maging saking. Gaano karami ang gusto mo? Lanan. 500,000. Kung hindi ko ibibigay sa'yo, huwag na kayong umasa pang makalabas ng buhay. Sige, ibibigay ko na. Sige, babae, ang bilis mo. Pwede na tayong umalis, di ba? Ha 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 ha. Ha ha. Ayos na ang baby mo. Salamat sa'yo sa lahat ng nangyari kay Go ngayon. Hindi na kailangang pag-usapan pa natin yan. Anong nangyari? Kanino ang batang to? Ano ba ang nangyari sa akin? Sila rin kaya halos mapasama sa barkong sumabog. May iba ka pa bang anak? Isa pa. Pero ipinagbili siya ng kapatid ko pagkabuhay na pagkabuhay niya. Nakatugma na ito, talagang nakatugma na. Anong nakatugma? Sila binyan ay mga anak ko. Walang sinundan si Shenfei. Hindi na kailangan magpanggap, Ginoong Gu. Hindi mo na kailangang mag-arte. Tingnan mo, tayong tatlo ay parang kopya at paste lang. Dati, hindi ko napansin kung paano sila kamukha ng mga bata.
Ginoong Gu, kahit nakamukha sila, may kaunting pagkakahawig sa iyo. Ngunit, hindi talaga maaaring mga anak mo sinak Xiaobao at Xiaobi. Bakit? Pumunta tayo doon para pag-usapan. Shen Binyan, may sakit ka ba? Nakuha mo ba ang scholarship ko? Isang ligaw na anak ka lang. Inalagaan ka ng pamilyang Shen ng maraming taon. Kapag kulang sa pera, tama lang na kunin nila ang scholarship mo. Hindi ikaw ang dapat sumigaw. Alam mo ba na iyon ang pambayad ko sa susunod na semestre? Sige ka, ang dami mong trabaho. Ipon mo lang ulit, mababayaran mo rin yan, di ba? Shen Fi, hindi ka tao. Tama na. Pinagbigyan ka na niya, di ba? Kung gusto niyang kumilos, hayaan mo siyang kumilos. Tumigil ka dyan. Nanay, bakit mo pinagtatanggol ang maliit na salbahen yan? Ay nako. Yung kasal ni Wang Laowu ay nakaplano na. Sa susunod na buwan, dadalhin na siya para asikasuhin. Kung saktan mo siya, paano ako magpapaliwanag? Magkano ang dowry? 1,000,000 yuan. Haha. Hindi ko inakalang na sobrang mahal ng maliit na bastos na ito, haha. Wang Laowu, Masyadong mapagmataas. Inutusan kanyang bumili ng 2 magagarang damit. Sa susunod na linggo, magbihis ka ng maganda. Hindi ako mag-aasawa sa kanya. Babaeng masungit. Aking munting diyosa. Noon, okay lang nasaktan mo siya. Ngayon, nasaktan mo na siya ng sobra. Yung 100,000 pesos, mawawala na lang. Ay, maganda naman ang kalagayan ng pamilya ni Wang Laowu. Hindi ka masasaktan kapag ikinasal ka. Makinig ka lang sa akin. Kung hindi ka makikinig sa akin, maghahanap ako ng isang pulubi sa kalsada para sa iyo. Ibebenta ka namin at aalis na. Bakit kailangan kontrolin ang buhay ko ninyo? Dahil wala nang pagpipilian. Kailangan ko ring maranasan ang lahat bago mamatay ng walang kwenta. Ugh. Hello. Meron ba sa inyo ng mga lalaking may magandang katangian? May double door abs na 8 piraso. Yung may magandang kondisyon at mahusay sa teknikalidad. Kailangan ko na ngayon. Sa kanya na ang mga lalaking walang kwenta. Sa kanila na ang pamilyang Shen, sana mamatay na sila. Ugh. Kaya ang ibig mong sabihin, ang ama ng bata ay isang babaero. Bakit hindi mo nalang pinatay ang bata noon? Noon, naisip ko, kahit walang Wang Laowu, maghahanap pa rin ang nanay ko ng mas marami pang Zhang Laowu. Liu Laowu. Mas mabuti pang gamitin na lang ang anak para maputol ang kanilang pag-asa. Basta malaman ng mga lalaking iyon na nagkaanak na ako. Hindi na nila kailanman maisip na pakasalan pa ako. Yung totoong nagmamahal sa'yo ay hindi magpapahalata niyan. Tama nga pala. Aling hotel ba ang pinuntahan mo noon? Ang tagal na, paano ko pa maalala? Sige, isama mo ang bata. Tara, magpa-DNA test tayo. Ginoong Gu, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Mahirap tanggapin na nawala ang sariling anak. Pero hindi talaga posibleng mga anak mo sinak Xiaobao at Xiaobi. Bakit hindi posibleng? Maliban na lang kung ikaw ay isang pato. Ako. Eman.
Kung talagang mapapatunayan na sila ay tunay kong mga anak, tanggap ko na kahit pa maging pato ako. Oh, Tama. Mga kapatid, may nananakit sa asawa at mga anak ko. Tulungan niyo akong ayusin ito. Tara na. Esan. Hoy, inay. Talagang nakaakyat na si Shen Binyan sa mataas na antas ngayon. Sabi nila, isang malaking boss na ang pangalan ay Gusihang. Mukhang maluwag ang kamay niya. Mag-enjoy na tayo sa magandang buhay. Anong ibig sabihin yan? Anong klaseng mga kaibigan kayo, mga kuya? Alainan. Anong gusto ninyong gawin? Huwag kayong magkamali, hindi kami magnanakaw. Kukunin lang namin ang mga bagay na atin talaga. Lanan. Anong ginagawa mo, kuya? May mali ba o may hindi pagkakaintindihan, dalhin mo siya. Anong ibig sabihin yan, bitawan mo ako? Mama, bakit naman tayo muling pupunta sa ospital? Ma. Kakagawa lang ni Little Bay ng paggamot sa kamay niya. At saka, hindi naman ako nagka-asthma. Bakit pa tayo pupunta sa ospital? Mahal, mabait tayo. Para samahan si Tito. May sakit ba si Tito? May sakit si Tito. Lenwe, Iunat mo ang kamay mo, Tito. Alam ni Xiao Bei na masakit ang may sakit. Pero kapag kumain ng candy, hindi na masakit. si Xiao Bi. Salamat sa'yo. Ginoong Gyu, lumabas na ang resulta ng inyong pagsusuri. Ginoong Gyu, ikaw. Lumabas na ang resulta ng inyong pagsusuri. Huwag ka masyadong malungkot. Ginoong Gyu. Totoo ang bata. Totoo siyang akin. Si Xiao Bao at si Xiao Bei, talaga silang mga anak ko. Talaga akong naging ama. Little Bao, Little Bei. Labis na ang kalagayan ni Mommy, Tita, at Uncle sa sakit nila. Nabaliw na sila. Paano nangyari yun? Hindi ako. Ako lang ang nakasama. Hindi ka talaga naniniwala na tahimik lang ako. Anong sinasabi mo? Ako lang ang nakasama na lalaki. Baka mali ang napuntahan kong kwarto. Anong? Numero ng kwarto. Huwag mong kalimutan. Lanan. Ang ibig mong sabihin, siya yung lalaki noong gabing iyon. At siya rin ang ama ng anak mo, tama ba? Paano pa mapapasinungalingan ang nakasulat sa papel na ito? Ang galing, ito na ang pinakamagandang resulta. Hindi ako sang-ayon dyan. Hindi ako sang-ayon dyan. Ginoo Gyu. Bagamat si Xiao Bao at Xiao Bei ay mga anak mo rin. Pero ayokong maging kapalit sila ng mga anak mong pumanaw na. Anong ibig mong sabihin? Silang mga anak ay ipinanganak sa hindi normal na kalagayan. Para sa'yo, isang aksidente iyon. Pero sila ang lahat ng akin. Ginoong Gyu, kung buhay pa ang iyong tunay na mga anak, hahanapin mo pa ba sila? Nagkakamali ka.
Ano ang buong pangalan ni Xiao Bao at Xiao Bei? Shen Yunyang at Shen Yunyo. Tama yan. Sila ang mga batang matagal nang hinahanap ng pamilya Gu. Kung ganoon, sino naman ang batang nasa barkong nasawi? Napakabuti ng kapalaran, napakabuti. 大吉呀！ May magandang balita ba sa inyong tahanan kamakailan? Magpapakasal na ang anak ko. Siguradong mabait ang iyong manugang. Sila ay talagang bagay na bagay. Sana'y marami silang anak sa hinaharap. Punong-puno ng swerte. Talagang pinagpalaka, kaibigan. Salamat, guro. Fifi, narinig mo ba iyon? Mula ngayon, aasa na kami sa'yo sa pag-aalaga ng pamilya, tiya. Kailangan kong agad kontakin ang kumpanya ng kasal. Ang engagement party ninyo ni si Hang. Kailangan itong ayusin agad. Ha 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 ha. Boss, Tito, magpakumbaba po kayo. Mukhang medyo tanga si Mama Tito. Hindi na pwede tawagin. Na tito, tatawagin na siyang tatay at nanay. Maglalaro pa ba tayo ng bahay-bahayan? Hindi na ito laro-laro lang. Tito Boss, sobrang bait talaga ng tatay mo. May tatay na ako. Mabait na baby, mabait na baby. Tatay haha tatay. Anong nangyari? Pwede mo ba akong tulungan hanapin ang kuya ko? Yung batang naibenta noon. Si Little Bay, punta ka muna maglaro kay kuya. Lanan. Anong nangyari, Ginoo Hang? Nahanap na ang tao. Nakuha na rin ang pera, walang kulang. Ipapadala ba sa pulis? Di pa muna, hintayin mo ako, pupunta na ako. Anong nangyari? Pupunta lang ako sandali. Si Shen Fi ba iyon? Lene, Paano mo siya natagpuan? hindi mo ba talaga akalain na ako'y ganon? Na nagbigay ng milyon-milyon sa iba? At tahimik na lang na biktima? Di ba ganyan ang mga mayayamang tauhan sa mga maikling kwento? Sa susunod, mag-focus ka na lang sa pag-aalaga ng bata sa bahay. Bawasan mo ang paggamit ng cellphone. Naglagay ako ng tracker sa kanyang kahon. Bakit hindi ka nag-report sa pulis? Hindi pa panahon. Kailangan kong ipabayad sa kanya ang lahat ng utang niya sa'yo isa-isa. Tungkol sa batang iyon, huwag kang mag-alala. Alam ko kung nasaan siya. Nagkamali ako. Kuya, tigilan mo na, tigilan mo na. Ginoo. Tigilan mo na, tigilan mo na. Tumigil na, tumigil na. Tumigil na. Tumigil ka. Kapatid na lalaki ng asawa ko. Tulungan niyo ako, kapatid na lalaki ng asawa ko. Kung muling hahawakan mo ang maruming kamay mo sa akin, hindi na ako magiging magalang. Sorry na ako, kapatid na lalaki ng asawa ko. Sino ba ang kapatid na lalaki ng asawa mo? Tawagin mo si Ginoong Hang. Si Ginoong Hao, Ginoong Hao. Ang tapang mo talaga. Nangahas kang mang-api sa akin. Nagkamali ako, nagkamali ako. Ginoong Hang, hindi ako dapat maging sakim. Hindi ko dapat kinuha ang pera mo. Hindi ko dapat kinuha ang pera mo. Pasensya na, nagkamali ako. Hindi ko dapat kinuha ang pera mo. Nagkamali ako, ayos na ba? Patawarin mo na ako minsan na lang. Sino ang nag-utos sa'yo na harapin si Shen Binyan? Hindi ko rin alam. Ang alam ko lang ay babae siya. Apelyido niya ay Chu. Kaunti lang ang may apelyidong Chu. At may galit pa kay Miss Chen. Henje. Lanan. Lanan. Siya nga. Yung tao na bumili sa'yo ng anak noon. Siya rin ba yun? Magsalita ka.
Siya nga. 是，就是他。 Ang ama ni Miss Chu ang nakipagkita sa kabit. Takot siyang mapamahalaan ang kayamanan sa labas. Kaya ibinenta niya ang anak niya para sa nanay niya. Noong time na yon, yung kapatid kong babae ay nanganak ng triplets. Inisip ko na lang na magpapasaya sa kanila. Sige na, umalis ka na. Ingat kang gawin yan. Hindi ko alam na anak niyo si Xinye. Xinye, patawarin mo ako. Maaari kitang patawarin. Salamat, Xinye. Salamat, Xinye, huwag ka munang magmadali. Elman. Tawagan mo siya. Yiwi. Chu. Hindi ba't sinabi mong huwag akong tawagan? Yan ye. Chu. Hindi ba't sinabi mong huwag akong tawagan? Nasa kamay ko na ang tao ngayon. Pero kailangan pa nating pag-usapan ang presyo. Hindi ba't napagkasunduan na ang 1,000,000? Tumaas ang presyo. Sa totoo lang, ang pagdukot ay isang mabigat na krimen na. Ngayon, gusto mo akong patayin ng tao. Gusto mo akong makipagsapalaran sa buhay sa halagang 1,000,000. Medyo kulang pa yata. At saka noong panahon na pinabili kita ng anak. Tumahimik ka. Sigurado ka bang mapapalayas mo ng maayos ang tao? Mag-alala ka. CJ, magdadagdag pa ako ng 1,000,000 sa'yo. Na-record na ba lahat? Walang kulang. Tumawag ka na ng pulis, Ginoong Hang. Hindi mo pwedeng gawin yan. Ginoong Hang, kanina ay nangako ka sa akin. Napalalampasin mo ako. Lene. Maniwala ka, mas ligtas ako kung papasok ako kaysa ngayon. May kilala ba kayong boss na si Gusihang dito? Kumusta, may kailangan ba kayo kay Ginoong Gu? Tama nga si Xiao Fei, ang malaking boss ay talaga namang presidente ng Gu Group. Talagang napakinabangan namin ito. Ako ang biyena ni Ginoong Gu. Dali, tawagin mo siya para makita ko. Ang biyanan ni Ginoong Gu. Hindi ba siya ang ina ni Assistant Chu? Ngayon ang araw ng engagement ni na Ginoong Gu at Assistant Chu. Bakit siya napunta dito? Narinig kong matagal na siyang nasa abroad. Marahil kakauwi lang niya. Hindi niya alam ang sitwasyon siguro. Posible, kaya hindi natin siya dapat baliwalain. Tia. Magpapadala ako ng sasakyan para ihatid ka doon. Hindi lang maaga ang dating, swerte pa ang tawag dito. CJ. 지울게 남겨줬던 추억까지도 怎么了？ Hindi ba maganda? Hindi naman maganda. Ang ganda ni Mama. Mama, ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Kayo-kayong dalawa, mga papogi. Ang formal naman ng ayos mo ngayon. Hindi mo pa sinasabi kung saan ka pupunta. Malalaman mo na lang kapag nandun ka na. Si Gu Sihang. Dati hindi ba niya sinabing gusto niya yung bagong assistant sa kumpanya? Bakit bigla na lang siyang nakipag-engaged sa iba? Hindi ito kundi ang ibig sabihin ng matandang babae sa Gu family. At narinig ko pa na ang anak ni Assistant Chu ay anak ni Gu Sihang. Talagang magulo ang mundo ng mayaman. At paano naman yung bagong assistant? Anong magagawa pa? Tiisin mo na lang. Sa pinakapayak, bigyan na lang natin ng dignidad ang matanda. Sa likod, alagaan na lang natin siya. Hindi naman tayo kapos sa pera para sa pamilya. Ikaw, maliit na masamang tao. Hindi mo nga maayos ang isang kabit. Hindi pa nga tayo kasal, pinapabayaan mo na ang lalaki sa labas. Pagkatapos ng kasal, maaari ko bang mapanatili ang posisyon ko bilang pamilya ng Gu? Lumapit ka dito. Miss, tinawag mo akong Kuya Sihan. Bakit hindi pa siya dumating? Nasa daan na si Ginoong Gu. Dapat ay malapit na siya. Oh. Ayos lang, ikaw, maliit na masamang babae. Naglalakas loob kang mangakit sa aking manugang. Ikaw, maliit na masamang babae.
Parang ayaw mo nang mabuhay, ha? Bitawan mo ako, pakibitiwan mo ako. Ngayon, ha? Ipapaliwanag ko ng maayos sa nanay mo kung paano maging tao. Naku, sino itong babae sa nayon? Ang kapal ng mukha, parang naghahanap ng gulo para sa anak niyang babae. Anong pakialam mo kung sino siya? Masaya pa ang panonood ng libreng palabas. Tama ka dyan, saan ka ba nanggaling, matandang pasaway? Umalis ka na dyan. Jinyang, ang bait mo talaga. Ikaw talaga, maliit na sutil na parang fox. Bakit pa mag-aaral ng hindi maganda? Mag-aral na lang maging kabit. Akala mo walang sumusuporta sa anak ko. Sino ang tinatawag mong mapanlin lang? Ikaw, matanda ka na. Nagmamadali kang manggulo sa magandang araw ko. Gusto mo bang mamatay? Ikaw, kabit. Magsasalita ka pa sa akin. Tingnan mo, sisirain ko ang bibig mo. Anong ginagawa nyo? Tita. Anong nangyayari? Di alam ni tita kung saan nanggaling yung babae. Na gustong guluhin ang kasal ni Kuya si Han at ng anak ko. Para lang ipakita na hindi niya pinapansin ang pamilya Gu. Huwag kang gunggong. Ito ay kasal ng anak ko at ng asawa ko. Ikaw na third wheel. At ikaw pa ang nagsasampa ng reklamo. Sino ang anak mong babae? Ang anak kong babae. Siya ang tunay na pag-ibig ni Ginoong Gu, si Shen Bingyan. Buksan mo ng malapad ang mga mata mo. Tingnan mo ng mabuti kung kanino ang engagement party ngayon. Hindi pwedeng mangyari. Nye. Ang sariling anak ay sinungaling pa. May mukha pa siyang magulo sa bahay ng iba. Talagang mali ang itaas kaya mali rin ang ibaba. Sino ang sinasabi mong mamamatay? Ngayon ang masayang araw ng pamilya Gu. Paano mo maaring gawing ganyan? Kinyang, dalhin mo siya palabas. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, Shibingyan. Nasaan ka? Shibingyan, ikaw na ang humawak ng sitwasyon para sa akin. Shibingyan. Hoy, bitawan mo ako. Papalampasin mo lang ba silang inaapi ang nanay mo? Pwede ba akong makakain ng maayos? Busog na ako. Nye. Tara na, Jenen. Shen Bingyan, hindi mo ba? Ano na? Tia si Hang, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Dinala mo ako para dumalo sa engkwentro ninyo ni Chu Fifi. Ano bang ibig mong sabihin, Ginoong Gu? Simple lang, gusto lang kitang guluhin. Gusto kong makilahok dito. Halika. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano maging tao sa ngalan ng iyong ina. Bakit nandito ang nanay ko? Patingin ka sa nanay mo. 去看看。 Ay, ang masama may masamang haharapin. Wala akong pakialam, gusto kong panoorin muna. Eman, Miss Chu, anong fashion week naman itong pinakabagong estilo mo? Medyo kakaiba, Shen Bingyan. Sabi ko na nga, ang anak kong babae ay tunay na pag-ibig ni Ginoong Gu. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. 6 na taon na ang nakalipas simula nang putulin namin ang ugnayan bilang ina at anak. Nakalimutan mo na ba, anak na walang utang na loob? Nakaakyat ka sa mataas na sanga at nakalimutan mo ang iyong ina. Maniwala ka o hindi, tatawagin ko ang kapatid mo para ayusin ka. Sige nga. Pero kakalabas lang niya mula sa kaso ng human trafficking ng mga bata. Pagdukot at pangingikil. Napatunayang may ilang kaso ng pagtatangka sa pagpatay. Mukhang maghihintay pa tayo ng 10 o 8 taon. Bago ka makakatulong na maghiganti. Ikaw na walang utang na loob, walang hiya. lumayo ka sa asawa ko. Anong ginagawa mo dyan, Kinyang? Diyos ko, hindi ba ako nagkakamali? Kanina ba tinawag ni General Gu ang asawa niya?
Hindi ba ngayon ang engagement party niya at ni Assistant Chu? Ito pa ang tawagin ang iba na asawa sa harap mismo ng may-ari. Sobra na iyan. Kakabugbog lang ni Chu Fifi ng babaeng iyon sa nayon. Ngayon ay pinahiya pa siya sa harap ng lahat. Nakakahiya talaga. Tia, ano ba talaga ang gusto mong gawin, Gusihang? Ipakikilala ko na sa lahat si Shen Binyan. 沈冰岩， Asawa ni Gusihang ako. Ina ng anak ko. Ipinapakilala ko sa lahat si Shen Binyan. 沈冰岩， Asawa ni Gusihang ako. Ina ng anak ko. Sihang, ano ba ang sinasabi mo? Kuya Sihan, huwag kang magpapaniwala sa babaeng iyon. Isa siyang sinungaling. Mabait ka. Hindi ba kita pinaalalahanan? Ikaw namang gago. Dahil sa babaeng iyon, nangahas kang hampasin si Feifei. Nanay, niloko ka 您 niya. 被他骗了。 Si Chu Fifi ang tunay na tuso. Nagagamit ng kahit anong paraan para makuha ang gusto. Sa tingin ko, nabighani ka lang ng babaeng iyon. Si Feifei ang lumaki sa aking pangangalaga. Alam ko ba kung anong klaseng tao siya? Baka hindi mo talaga alam. Nasa kamay ko na ang tao ngayon. Pero kailangan pang pag-usapan ang presyo. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1,000,000? Tumaas ang presyo. Sa totoo lang, ang pagdukot ay isang mabigat na krimen. Ngayon, gusto mo akong ipapatay ang tao. 1,000,000 lang ang gusto mo para tumakas kami ng mga kapatid ko. Tumahimik ka, sigurado ka bang kaya mong linisin ang sitwasyon? Huwag kang mag-alala. Sige, dagdagan ko pa ng 1,000,000 yuan. Ito ang mabait na babae sa 你也 tingin 装 mo. 个好女孩。 Pero sa likod ng mga ito, siya ay isang tusong tao na nagpapabayad para pumatay. Fifi, talaga bang ikaw ang gumawa nito? Ginawa ko ito dahil sobra akong mahal si Kuya Siheng. Hindi ako matanggap na niloloko siya ng babaeng iyon. Ginawa ko ito para sa kanyang kabutihan. Para rin sa ikabubuti ng pamilya. Tita, Sa loob ng maraming taon, ang mga magulang ko ay nasa ibang bansa. Walang tumulong sa akin. Talagang hindi ko alam ang gagawin ko. Yung lele talagang binili mo. Hindi, si Lele ay aking tunay na anak. matigas pa rin ang ulo ni Chufi, ano? Gusto mo bang tawagan ko ang doktor? Para magpa-DNA test kayo ni Lele. Sige, inamin ko na si Lele ay talagang binili ko. Ngunit iyon ay dahil, noong mga panahong iyon, nakita ko siya sa ospital na kawawa. Naiwan siya ng kanyang ina pagkasilang. Naisip ko na kung ang batang ito ay mabibili ng iba. Tiyak na magdurusa siya. Hindi ko matiis kaya binili ko siya. Mabait na bata, pinagdaraanan mo ang mga hirap. Salamat sa'yo. Dahil sa iyo, hindi ako nagdusa ng labis sa labas sa buhay kong ito. Pero ang nanay na nagbebenta ng anak, kahit ang sariling dugo ay kayang itapon. Ang ganitong tao ay hindi karapat-dapat maging tao. Nanay, huwag kang magpapaniwala kay Chu Fifi. Si Linyan ang babaeng pinili ko. Siya ang ina ng anak ko. Anong anak? Maliban kay Lele, may iba ka pang anak. Baby, dumating na si Lola para makita ka. Lola, Lola, nagkita tayo muli. Ano ba talaga ang nangyari, Jinsen? Hindi ba ang Jinsen ko ay? Dapat ay nasa barkong ito sila. Sa isang pagkakataon ay nakaligtas sila sa isang sakuna. Ay naku, aking mahal na Jinsen. Pagpalain tayo ng mga Diyos. Talagang parang biyaya ng badhas ito. Ha. Hindi ito pwedeng mangyari. Si Shen Binyan ay isang manlilinlang lang. Gusto lang niyang samantalahin ang bata para makapasok sa marangyang pamilya. Para siyang nanay niya. Pareho silang mga babaeng materialistic. Kailangan ko pang ulitin ang parehong sinabi ni Chu Fifi. Gino Chu. Simula noong una kitang nakilala, sinisiraan mo na agad ako bilang isang manlilinlang at isang materialistic. Gusto ko sanang tanungin. Saan kita niloko? Ikaw pa nga. Ang nanghikayat sa mga magulang.
Namuntik nang ikamatay si Xiaobao dahil sa hika. At binayaran mo si Shen Fei para dukutin kami ng aking anak. Noon din ikaw ang bumili ng aking anak. Sakto, gusto ko ring itanong. Ano ba ang ibig sabihin ng mga ginawa mo? Dapat mamatay ang mga taong ganyan. Ganyan pala, kahit ang maliit na bata kayang gawin iyon. Sobrang naman. Hindi ko ginawa iyon. Yung taong nananakit sa bata noon. Nakwento na sa akin lahat. Hindi ka pa rin nagsasabi ng totoo. Gusto ko bang maghanap ng doktor para kay Shufi? Para magpa-DNA test kayo ni Lele. Shen Bingyan, karapat dapat kang mamatay. Ang galing mong kumilos. Ang lakas ng isang single mom. Ang mommy ko ay black belt sa taekwondo. Kaya dapat paalalahanan mo ako. Na huwag mong galitin si mommy mo, ha? Chu Fifi, nakatanggap kami ng reklamo. Na inakusahan kang sadyang bumili ng mamamatay tao. Sama ka sa amin. Kuya si Han. Dahil nasagip kita noon. Patawarin mo na ako minsan, ha? Akala mo hindi ko alam. Ang totoong nagligtas sa akin ay hindi ikaw. Kung hindi ka lang sobra, matagal kitang mapagtiisan. Pero hinarap mo ang taong hindi mo dapat ginalawin. Kaya huwag mo akong sisihin kung marahas ako. Baby, ang tita ba ay si mommy ko? Nahanap na kita ni mommy. Ang saya ko, may mommy na ako. Lala, mabait ka. Huwag kang umiyak, mommy. Ay naku, Xiao Shen. Noong nakaraan, nagkamali ako sa iyo. At pinahirapan kita ng sobra. Pasensya na talaga. Tita, huwag kang ganyan. Ngayon, malinaw na ang katotohanan. Nakauwi na ang mga ginseng ko. Si Hang ay pipili ng magandang araw para ayusin din ang inyong dalawa. Mas mabuting gawin ngayon kaysa maghintay pa. Prinsipe, natapos ko na ang ipinagawa mo sa akin. Magka-reinkarnasyon na tayo. Yellow, gusto mo bang pakasalan ako? Gusto ko. CJ. Ha ha ha. Hindi mo pa ba sinabi sa akin? Ano ang nangyari nang nailigtas ka noong bata ka? Oh. Noong bata ako, nag-aaral ako sa templo. Nagatake ako ng makamandag na ahas. At saka nailigtas ako ng isang mabuting tao. Kaya niloko ka ni Chu Fifi na siya ang nagligtas sa'yo. Alaynan. Paano mo naman nalaman na hindi siya? Sa pagkakataong ito, huwag na nating pag-usapan yan. Gising na, gising na. Tiyaga lang ng kaunti. Malapit na tayo sa ospital. Dulas papunta sa gininto ang ulap. In the fruits,